Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lara, 26 years old. Mahilig akong mag-hiking, hindi yung pang-picture lang. Mas gusto ko kasi yung tahimik, yung tipo ng trail na hindi pa masyadong dinadaanan. Yung pakiramdam na parang ikaw lang ang tao sa buong lugar. Simula nung nag-college ako, naging hobby ko na talaga siya. Kapag gusto kong mapag-isa o mag-isip, nag-hike ako. Mas gusto ko nung bundok kesa sa mataong lugar. Isang weekend, nagpunta ako sa isang trail na hindi ganun kasikat. Safe naman daw base sa reviews at hindi crowded. Perpekto para sa akin. Maaga akong umalis noon. Mga bandang 6:00 ng umaga nasa biyahe na ako. Pagdating ko sa jump-off point, kukunti lang yung tao. May ilang hikers, pero karamihan group tour. At ako lang, solo flight. Hindi naman bago sa akin yun. Sanay akong mag-isa. Bandang tanghali, nasa gitna na ako ng trail. Tahimik. Yung tipo na hangin lang at mga dahon ang naririnig. Paminsan-minsan may tunog ng ibon o sanga na gumagalaw dahil sa hangin. Habang naglalakad ako, napansin kong parang mas lumalalim yung gubat, mas kumakapal yung puno, mas kumukonti ang liwanag ng araw na tumatama sa trail. Pero ang ganda pa rin. Hanggang sa may naamoy akong matamis. Napahinto ako. Hindi siya amoy bulaklak, hindi rin amoy pabango. Parang hinog na prutas na malapit ng mabulok. Hindi siya mabaho, pero hindi rin normal. Mas lumakas yun. Akala ko nung una baka may puno ng mangga o kung anong bunga sa paligid. Pero habang tumatagal, parang naging weird yung amoy. At dahil curious ako, sinundan ko yun. Lumihis ako sa trail. Pumasok sa mas masukal na parte. Tinutulak ko na yung mga damo at sanga habang sinusundan ng amoy. Habang naglalakad ako, mas lalong tumitindi yung amoy. Mas tumatamis na nakakaakit. Hanggang sa nakita ko ang isang katawan na nakahiga sa lupa. Halos matakpan na yon ng dahon. Bigla akong natigilan. Hindi agad nag-register sa isip ko yung nakita ko. Parang nanlamig ako. Lumapit ako para mas makita ng malapitan. Tinitigan ko yun ng maigi at nakumpirmang patay na siya. Matagal na. Kita ang pamamaga at iba na rin ang kulay ng balat niya. May parte ng damit niyang punit. Maputig yung paligid niya at halatang ilang araw na siyang nandun. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi siya mabaho? Matamis ang amoy niya. Mas matamis habang nakatayo ako sa tabi niya. Doon ako kinilabutan. Kasi alam kong mali yun. Hindi dapat ganun ang amoy ng nabubulok na katawan. Napaatras agad ako. Lumabas ako ng trail para makatawag. Halos manginig ang kamay ko habang hawak yung phone ko. Tinawagan ko ang pulis. Sinabi nilang hintayin ko sila sa mismong location. Wala akong choice that time. Mahina ang signal sa lugar, kaya hindi rin ako makaalis agad. Bumalik ako sa may trail at doon ako naghintay habang papadilim. Unti-unting mas naging tahimik noon ang gubat. Walang tao, walang galaw. Yung tipong pati sarili mong paghinga, rinig na rinig mo. At kahit hindi ko siya tinitingnan, pakiramdam ko, hindi lang ako ang nandun. Parang may nakatingin babalik. Paminsan-minsan napapalingon ako sa direksyon ng katawan kahit ayoko. At sa bawat pagtingin ko, pakiramdam ko parang mas lumalapit ang amoy. Mas nagiging weird at mas matamis. Pagdating ng pulis, kinumpirma nilang kinuha nito ang sarili niyang kinabubuhay. May mga tinanong sila sa akin. Paano ko daw nakita at bakit ako napunta doon? Pagkatapos noon, hinatid nila ako pauwi. Akala ko doon na matatapos lahat. Pero pagka-uwi ko, hindi nawala yung amoy.
Akala ko sa damit lang, kaya naligo agad ako. Nagkuskus, nagpalit, nilabhan ko pa yung suot ko. Doon medyo nawala yung amoy. Pero bago ako matulog nung gabing yon, naamoy ko ulit siya. Faint smell lang. Hindi ako nakapakali. Doon na ako nag-research at doon ko nalaman na totoo pala. Sa decomposition, may mga kemikal tulad ng putrescine at cadaverine, pero may mga pagkakataon din na naglalabas ang katawan ng compounds na may matamis or fruity na amoy dahil sa bakterya at chemical reactions habang nabubulok. May mga articles pa akong nabasa na minsan daw, yung amoy ng katawan sa specific stages of decay ay parang fermented fruit o sobrang tamis na bulok na pagkain. Ibig sabihin, yung naamoy ko ay totoo. Posible talaga. Pero ayon din sa mga nabasa ko, hindi dapat tumatagal ang amoy na yon. Hindi na dapat bumabalik. Pero sa akin, palaging bumabalik sa panaginip. Paulit-ulit, parehong trail, parehong lugar, parehong katawan, parehong amoy. Sa umpisa, malayo lang siya sa panaginip ko. Nakahiga lang ulit sa lupa, pero habang tumatagal, palapit na siya ng palapit. Hanggang isang gabi, nakatayo na siya. Hindi malinaw ang mukha, parang natatakpan ng anino. Pero alam kong siya iyon. At habang lumalapit siya, lumalakas ang amoy. Mas matamis, mas mabigat. Parang pumapasok sa ilong at dibdib ko. Hanggang sa magsalita siya. Sinundan mo. Doon ako nagising. Pawis na pawis at mapabilis ang tibok ng puso. Pakiramdam ko parang may nakatayo talaga sa kwarto ko nung gabing yun. At kahit gising na ako, parang naaamoy ko pa rin. Mahina, pero nandun. Minsan kapag madaling araw at tahimik yung paligid, pakiramdam ko bumabalik ulit yung amoy. Minsan napapabangon ako para i-check yung bintana o dinto, kahit alam kong walang tao. Hindi ko alam kung epekto lang ba ng takot, nang nakita ko, nang naiisip ko, o kung may dala talaga akong hindi ko napansin nung araw na yon. Hanggang ngayon, hindi na ako nagha-hike mag-isa. At ngayong gabi, habang kinukwento ko ito, pakiramdam ko, magpapakita ulit siya sa panaginip ko. At sana, pagkatapos mong marinig ito, hindi mo rin sana siyang mapanaginipan. Dahil minsan, kahit sa panaginip lang nagpapakita, sapat na yun para hindi ka na makatulog. Magandang gabi.